Good afternoon, Sockside TV. Narito ba si Kim para sa ating maikling panalangin? Kim, maaari mo bang basahin ng ating panalangin? Okay, sige, Trisha, maaari mo bang basahin ang ating panalangin? Let us bow our head and let us pray. May curiosity and wonder guide our minds today. Let our hearts be open to new ideas, our spirits eager to discover, and our hands ready to create. Teach us to embrace challenges with patience and to find joy in every step of the way. May respect and kindness accompany our quest for knowledge so that we can learn not only for ourselves but also to uplift those around us. Let mistakes become lessons, questions becomes opportunities, and every discovery inspire gratitude and growth. And as we pray, Amen. Okay, maraming salamat, Trisha. Naway itong ating panalangin na ito ay magsilbing gabay sa ating buhay at maging silbing gabay din sa ating buhay bilang isang estudyante. Maaari ko bang malaman kung sino ang president ng ating klase? Sige, Bailon, meron bang liban sa ating klase ngayong araw? Nagagalok ko pong sabihin na wala pong lumiban sa ating klase ngayon. Nagagalak ko ring malaman na wala palang liban sa ating klase ngayong araw. Class, tandaan natin na kahit online class tayo ay mayroon pa rin tayong panuntunan sa klase o classroom rules na dapat nating isaalang-alang. Maaari mo ba itong basahin, Mark? Classroom rules, manatalihing naka-off mic kapag hindi tinatawag, aktibong makilahok sa mga gawain, sundin ang alit ng tunin at sasabihin ng guro, ay i-raise ang hand kung may katanungan at sasagot. Palaging rumespeto, aralin ay isa at puso, gumawa ng naayon sa tama. Okay, maraming salamat. Naway isaalang-alang natin ito, class. Simula at hanggang matapos ang ating talakayan ngayong araw. Ngayon, may papakita ko ditong dalawang larawan. Maaari ko bang malaman ng inyong opinion o kaalaman sa mga larawan na ito? Sige nga daw, Jenny. Nandito ba si Jenny? Okay, sige, Bailon. Ano yung sa tingin mo yung pinapakita ng larawan? Pero sa larawan po ngayon ay, ito po ay gerahan po ng iba't ibang mga bansa po o paglalaban ng mga iba't ibang bansa. Okay. Sa tingin mo ba, Bailon, meron ba itong kinalaman o may epekto ba ito sa nangyayari sa ating bansa ngayon? Meron po, sir. Ano yun? Sige na, ano ba yung masyadong problema natin ngayon? Tumataas yung presyo ng mga bilihin, tumataas yung presyo ng gasolina. Kakaroon po siyempre po ng gera po, naapektuhan po tayo. Kagaya po ngayon, na tumaas po ang gasolina po ngayon dahil po sa bansa po na naglaban-laban po ang bansa ng Iran po. So sa dulot po ng mga gera po ay naapektuhan po ang buong ekonomiya po. Exactly. Isa lamang to sa indikasyon, class, na lahat ng mga nangyayari sa ating paligid ay dapat alam natin. At dapat, of course, may pakialam tayo dahil maaari pa rin tayo maapektuhan. Alam nyo ba, class, na isa sa mga favorite ko na educational na mga palabas is yung AHA. At isa sa mga sinasabi ni Drew Arellano dun ay ang isang tao na may alam ay lamang sa lahat ng tao. Kasi dapat yung mga kaalaman natin, hindi lamang dapat yun nananatili na kaalaman, kundi dapat mayroon pa rin tayong pakialam. Nung nakaraang araw, maraming salamat, Byron. Nakaraang araw, nagkaroon tayo ng discussion, di ba? Maaari mo bang ipaalam sa akin, Kim, ano ulit ang ating topic ng nakaraang araw? Kim? Sir, yung estruktura po ng United Nations.
Exactly, tama si Kim, ano? Ngayong class, para mas malaman ko kung may natutunan nga kayo, ay magkakaroon tayo ng maikling gawain na tatawagin nating tema, salita, paliwanag. Para sa ating panuto, babasahin yan ni Lisa. Ayan, ano, ang panuto, magpapakita ang buo ng mga pangunahing estruktura ng United Nations. Bawat mag-aaral ay magtatype ng isang salita o idea na kanilang naiisip na may kaugnay sa mga estruktura ng United Nations. Pagkatapos ay magtatawag ang buo ng isang estudyante upang ipaliwanag ang kanyang sagot. Okay, maraming salamat. So ganito lamang kadali yan, class. Magpapakita lamang ako ng mga struktura ng United Nations and then magta-type lang kayo dyan ng one word na sa tingin nyo ay konektado sa struktura na yon. And then mamimili ako sa mga sagot ninyo kung sino yung magpapaliwanag ng kanyang sagot. Kahit tiyak nga doon kung nauunawaan ito. Okay, para sa ating unang struktura, Security Council, para saan kali yung struktura ng United Nations na Security Council? Okay, maaari na kayong mag-type. Okay, kapayapaan daw, sabi ni Robert. Sa tingin mo, Robert, bakit related yung kapayapaan pagdating sa Security Council? Kasi po sir, yung pangunahing layunin po ng Security Council is yung kapayapaan po at also po yung tungkulin po ng Security Council po is panatilihin po yung kapayapaan po at seguridad po sa buong mundo. Very good. Tama din yung sinabi nila Mike na resolution, tsaka yung veto. Natutuwa ako no na may alam nga si Robert, tsaka si Mike at si Ate Leslie. Now, hinihikayat ko din yung mga hindi pa sasagot na magsisagot din sa susunod na ating struktura. Para sa pangalawa, International Court of Justice. Kung saan kali o ano kali ang gampanin ng International Court of Justice? Hindi, maaari na kayo mag-type. Sige, tama si Charles. Dito daw. Justisya. Sige, Kim. Bakit sa tingin mo justisya yung angkop na word dyan? Kasi po yung International Court of Justice po, tinitiyak po niya na yung mga alitan po sa mga bansa, sa pagitan po ng mga bansa is nalulutas po, based po sa batas. Okay, very good. No? Natutuwa ako, class, na lahat kayo ay may natutunan sa ating nakaraang talakayan. Ngayon, para magbigay daan sa ating panibagong talakayan, magkakaroon tayo ng panibagong gawain na tatawagin natin hula gaya. Para sa panuto, ako na lamang ang magbabasa. Magpapakita ako ng mga riddles na may jumble words and then bago nyo ito sagutin, ay mayroon muna kayong gagayahin na larawan. Like for example, kung makita nyo yung larawan is nakangiti. Tapos pinakita ko na yung riddle words o yung mga riddles is doon lang kayo mag-open cam and then isesend nyo yung screenshot nyo sa ating GC at kung sino yung unang makakapag-gaya at makapag-send ng screenshot ay siyang sasagot. Para sa unang larawan, ayan ang inyong gagayahin. At para sa unang riddle na inyong sasagutin, hindi ako bagay pero mabigat dalhin kapag iniwasan mo lalo pang lalalim. Ngunit kung haharapin, ako'y mawawala rin. Maaari na kayo mag-open cam at isend ang screenshot sa ating group chat. Sige, mag-open cam na kayo at paunahan. Okay, nauna si Trisha. Trisha, sa tingin mo, ano yung pinapakita ng riddles natin? Nakamute ka na. Sa tingin ko po, sir, suliranin po. Titignan daw natin kung tama si Trisha. Tama, bigyan natin siya ng virtual clap. Para naman sa pangalawang larawan na inyong gagayahin. At para sa riddles na inyong sasagutin, ako ay may lupa, tao at pamahalaan, may sariling batas at kinikilalang karapatan. Ako'y tahanan ng mamamayan. Sige, Robert, nauna ata si Robert sa GC natin eh.
Sige Robert, ano sa tingin mo ang sagot sa riddles natin na yan? Bansa po, sir. Tingnan daw natin kung tama si Robert. Tama, ano? Next, para sa huli naman nating larawan na gagayahin. Okay, bala yung gagayahin yung larawan. At para sa riddles sa sasagutin, maaari na kayong mag-open ng cam at isend ang inyong screenshot na nagaya nyo na ito sa ating chat. Parang nauna si Kim. Okay, sige Kim, sa tingin mo ano ang sagot sa riddles na yan? Sir, United Nations po. Tingnan daw natin kung tama. Very good. Now, base sa mga salitang nabuo natin dyan, kagaya ng United Nations, mga suliranin at mga bansa, ano sa tingin nyo ang tatalakayin natin ngayong araw? Sige, anyone. Mayroon ba naka? Okay, sige Kim. May alam daw si Kim kung anong tatalakayin natin ngayong araw. Sige Kim. Sir, ito po yung mga bansa po na kasama sa United Nations or probably kasama rin po dito yung mga problema na kinakaharap nila. Okay, tignan daw natin kung tama si Kim. Very good dahil ang ating tatalakayin ay may kinalaman sa mga bansang kasapi ng United Nations at piling issue sa mga ito. Tandaan din natin class na mayroon tayo kayong magsisilbing gabay para malaman kung nasaang part na ba tayo ng lesson. Narito ang ating layunin na babasahin ni Mark. Mark, pakibasa nga ang ating layunin. Layunin. Sa pagtatapos ng aralin, 100% ng mga mag-aaral na may humigit kumulang ng 80% ng antas ng kaalaman ay inaasahang natutukoy ang mga bansang kabilang sa United Nations. B. Napapahalagahan ang tungkulin ng isang mag-aaral sa pananatiling maayos ng isang bansa. C. Nakagagawa ng isang poster na naglalayong manawagan sa sambayanan upang magkaisa tungo sa maayos. Okay, maraming salamat. Mark, maraming salamat din sa inyong lahat na nakipag-participate sa ating paunang gawain. Ngayon, pag narinig niyo ang United Nations o ang mga nagkakaisang mga bansa, ano ang unang pumapasok sa isip niyo? Parang may idea si Bailon. Sige Bailon, kapag sinabi mga bansang nagkakaisa, ano ang unang pumapasok sa isip niyo? First, para po sa akin, pag nagkakaisa po yung bansa, meron pong kapayapaan po na nangyayari. Exactly. Ano, pag sinabi natin United Nations, ito ay isang pandaigdigang samahan ng mga bansa na itinatag noong October 24, 1945. At tama si Bailon na dahil nga nagtutulungan ng ibang mga bansa at isa sa mga goal nila ay ang solusyonan ang mga problema na may kinalaman sa kapayapaan, karapatan, kahirapan, pagbabago ng klima at ang maging ang nangyayari sa Iran ngayon, which is yung digmaan. Nag-umpisa ang United Nations o ang pagtatal ng United Nations noong October 24, 1945 pagkatapos nung isa sa mga pinakamadugong digmaan na nangyari sa buong mundo, which is yung ikalawang digmaang pandaigdig. During that time din, class, mayroong 51 countries na lumagda na mapamiyembro o magkaisa at mapabilang sa United Nations. Pero ngayon, mayroon ng 192 na bansa ang kabilang dito. Kung makikita ninyo dito, class, ito ay isang brochure na sinend ko na rin sa inyo para mas makita ninyo pa kung ano yung mga bansa na kabilang sa United Nations. Maaari ka bang magbigay at least 3 or 5 countries na kabilang sa first 51 countries, Trisha? Ang ano po, sir, yung Philippines po, yung United States po, tsaka yung Venezuela po. Okay, very good si Trisha. Bigyan daw natin siya ng virtual club class. Okay, tama si Trisha, no? Nakabilang ang Pilipinas sa first 51 countries na lumagda o napabilang sa United Nations. Kabilang din ang United States of America, yung Ukraine, United Kingdom, and Poland. And para mas makita niyo pa ito, class, maaari kayo ulit tumingin sa ating brochure. Now, para naman sa kontinente ng Asia, maaari ka bang magbigay, Jenny? Ano po, Maaari ka bang sir? magbigay? Ano po, Cambodia po. Tapos nandito din po yung bansang Kazakhstan,
at saka po yung Sri Lanka po. Okay, very good, no? Sa mga bansang Asia naman, kasama dito yung Afghanistan, yung Bahrain, yung Pilipinas nga din. Pero hindi natin sinama dito yung Pilipinas kasi isa siyang founding countries which is kauna-unahang kasapi ng United Nations. Kasama din dito yung UAE or United Arab Emirates. And then yung Iran. Para naman sa ating naman sa kontinente ng Africa, kabilang dyan ang Nigeria, yung Niger, Namibia, saka yung Zimbabwe, at marami pang iba na makikita nyo sa ating YouTube. Pagdating naman sa Amerika, maaari ka ba magbigay kahit isang mark? Dito ba si Mark? Okay, si Kim na lang, si Kim. Sir, yung ano po, United States of America po. Okay, very good. Kabilang din dito class yung Canada, yung Venezuela, and then yung Uruguay. Pagdating naman sa Australia and Oceania, ang mga kabilang na bansa dito is yung New Zealand, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, and then yung Tonga. And then naman sa kontinente naman ng Europe, marami pa rin bansa ang kabilang sa United Nations o sa mga magkakaisang bansa kagaya ng Spain, Sweden, and Iceland. Ngayon plus, sa sobrang dami ng mga bansa na yan, which is isa din naman sa layunin ng United Nations is nasolusyonan ng problema. Alam naman natin, ano ba yung mga problema pinakaharap ng mga bansang kabilang ng United Nations? Una dito ay ang kahirapan, karapatang pantao, pagbabago ng klima, digmaan at seguridad. Para sa kahirapan, pakibasa nga ang ating kahulugan, Trisha. Ayan, kahirapan, kakulangan sa pagkain, edukasyon, malinis na tubig at ayos na pagbubuhay. Okay, ngayon Trisha, sa tingin mo bakit sinama ko yung Pilipinas sa mga bansa na nakakaranas ng kahirapan? Ayan po, alam po natin na sa Pilipinas, talagang napakahirap ng buhay, lalo na ngayon na may crisis po tayo. Hindi lamang po sa pagkain, pati sa edukasyon, bumaba po yung literacy rate ng sa Pilipinas. Okay, very good si Trisha. Bigyan nga natin siya ng big welcome. No, kapag sinabi kasi natin kahirapan, class, tandaan din natin na napakaraming bansa ang nakakaranas nito. Hindi lamang ang Pilipinas, lalong-lalo na sa kontinente ng Africa. Ang Africa din ay pinukonsider na pinakamahirap na kontinente na kung saan wala silang malinis na tubig, wala silang sapat na edukasyon, at laging kulang pagdating sa supply ng kanilang pagkain. Kaya nga ang mga tao doon o yung ibang mga tao doon ay nag-rely na lang sa may bibigay ng kalikasan. Nauunawaan ba ang mga bansa na kabilang sa mga nakaranas ng kahirapan? Heart react na class? Okay, para naman sa pangalawang issue, which is yung karapatang pantao. Ako na lamang ang babasa. Ang karapatang pantao o ang problema sa karapatang pantao ay paglabag sa karapatang mabuhay, malaya magpahayag at makaiwas sa pang-abuse at diskriminasyon. At isa mga sa example dyan ay ang Pilipinas, Myanmar, China at iba pa. Sa context po tayo ng Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, isa sa mga maraming paglabag ng karapatang pantao ang nangyari ay ang drug war ng Duterte's administration na kung saan maraming tao ang naabuso at namatay. Next naman ay ang pagbabago ng klima. Sa pagbabago naman ng klima, which is naranasan din ng Pilipinas, yung matinding pagtaas ng mga tubig o karagatan, pagbaha, yung paglandslide, lahat yun ay pagbabago ng klima, lahat ng related sa kasiraan o pagkasira ng ating kalikasan ay makukonsider natin pagbabago ng klima kagaya ng naranasan natin ng sa ito. Next naman ay ang digmaan at seguridad na nangyayari sa Iran na kung saan maraming tao ang namamatay at maraming tao ang nawawalan ng
naninirahan. Now, alamin natin, plus, ano ba yung ginagawa ng United Nations pagdating sa mga issue nito? Kaya sila naglunsad ng Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals, mayroon itong mga plano na kung saan tumutugon sa mga problema na kinakaharap ng mga bansa na kabilang sa United Nations. Una na lamang dyan ay ang no poverty, yung climate action, yung dyan din peace, justice, and strong institution. Ngayon, Tricia, sa tingin mo, ay Kim, sa tingin mo, bakit mahalaga na magtulungan ang mga bansa para masolusyonan ang problema ng isang bansa o masolusyonan ang kanilang mga suliranin? Sa tingin ko po, sir, kaya kailangan po na nagtutulungan kasi nga po, iisa po tayo ng mundo na dito tayo nakatira, dito tayo nabubuhay. Kung hindi po natin tutulungan o hindi tayo magtutulungan, yung problema po ng isa, maaaring lumala po siya and magkakaroon po yun ng ripple effect sa iba pa mong mga bansa. Okay, very good, Kim. Bigyan natin ng Great Wife Love si Kim. Isa sa mga quotes na iiwan ko sa inyo bago tayo magtapos, yung quotes na ginamit ni Cara David. Ang sabi ni Cara David sa Ambulansya de Paan na dokumentary niya, na ang mga bagay daw na mabigat ay gumagaan kapag marami ang pumapasan. Ganun din ang sana ang ating aalalahanin na kadalasan yung mga problema ay masusolusyonan, mas madaling masusolusyonan kung nagtutulong-tulong at maraming tao yung pumapasan. Or hindi man pasanin, mayroon tayong mga bansa na pwedeng tumulong sa atin para makaahon. And ganun din bilang isang tao. Maraming mga tao na pwede tayong mahingan ng tulong para masolusyonan yung isang problema or also mapagaan yung mga problema na mayroon tayong dinadala. At para sa ating talakayan ngayong araw, hanggang doon na lamang. Thank you.